kung saan yung mensahe na yun, hindi po yun ay sinasabi lamang ng saganang sarili po namin, kundi ito po ay binabasa namin batay sa Biblia, batay sa Quran. So yun po, yung mensahe na yun ay nagmumula rin po sa mga kasulatan na kung saan sinasabi natin revelasyon. Opo, una-una po dito yung banal na Quran. So, bilang isang Muslim, ito po yung ating batayan na dapat natin pananganan, panghawakan. So, yun po yung topic ng nakarang linggo. Isa pong kababayan natin ang nagtanong kung si Jesus ba, bilang isang paniniwala nating mga Muslim, kung si Jesus ba ay namatay na ipako sa krus. Kasi ayon sa paniniwala ng ating mga kababayan, si Jesus ay namatay na ipako sa krus. So ito po yung isa sa malaking hindi pinagkakasunduan ng Biblia at ng Quran, na kung saan sa Biblia si Jesus ay naipako sa krus. At dito naman sa Quran, si Jesus ay inangat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at hindi pa po siya namamatay. Darating ang araw ng pagmalapit na po ang araw ng paghukom, isa po si Jesus na malaking palatandaan na kung saan bababa dito sa lupa. At siya po ay mamumuhay ayon sa salaysay ng hadith, ay mamumuhay pa po siya dito ng 40 years. So after 40 years, mamamatay po siya, ililibing ng mga Muslim, pagbaba niya muna dito, magsasala siya, magdadaawa siya, mag-aanyaya siya, sasabihin niya kung anong totoong reliyon. Ang unang gagawin niya, babaliin niya yung krus. Pangalawang gagawin niya, papatayin niya yung mga baboy. Yun po ang nabanggit ko. So mamaya palawakin pa natin, nang sa ganun, ang tabayanan niya lang po mga kapatid, mga kababayan namin. Isa-isahin po namin yan. Sa Biblia, sa Quran, nung nakarang linggo, yung pong pinaliwanag natin, yung pagkakapako sa krus, medyo pinahapayawan lang po muna natin yan. Pero ngayon, mashallah, meron pong mga karagdagan na kung saan dapat natin pag-usapan at inyong maririnig sa hapong ito. So, yun po muna, mga kapatid. Dapat magkaroon tayo ng papel o kaya ballpen para ibibigay po namin yung mga verse sa Quran at sa Biblia. Nang sa ganun, hindi, baka sabihin nyo naman, sabihin nyo, gawa-gawa namin lang ito. Hindi po. Ang programang ito ay nagsisiwalat po ng katotohanan. Hindi po ito sawa ng sarili lamang namin. Opo. So, ang dalangin po namin, ang pag-uusap po namin sa inyo, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin, na buksan nyo ang inyong isipan at ang inyong mga puso. Tanggapin natin ang katotohanan. Huwag po tayong maging panatiko. Opo. So, kung ano po yung katotohanan, sabi nga ni Jesus sa Biblia, ang 1:8, sabi niya, hanapin niyo yung katotohanan, sapagkat ang katotohanan, yan ang magpapalaya sa inyo. So yun po, kaya sabi ni Jesus, inutos niya, hanapin niyo yung katotohanan. Kaya, ito po yung ginagawa natin, hinahanap natin yung katotohanan. Huwag tayong tumigil, sapagkat ipinag-utos yan. Hanapin natin ang katotohanan, gamitin natin yung ating isipan at ating puso. Nang sa ganon, matagpuan natin ang katotohanan. Huwag po tayo sumunod na pagiging bulag-bulagan at magiging binibingan. Hindi po gano'n. Sa Islam, hindi po, obligado po ang mga Muslim na mag-aral. Kailangan mag-aral ang mga Muslim, babae, lalaki. Importante yung pag-aralan, hindi dapat magiging bulag. Importante yung pag-aaral, nang sa ganun malaman natin ang katotohanan. Kaya ito po yung pag-uusapan natin ngayon, yung pagkakapako ni Jesus. Ano ba ang kaligtasan? Kasi nung nakaraan, natalakay natin yung pagkakapako. So ngayon, dadagdagan natin, ano ba yung kaligtasan na dapat natin, saan ba dapat ang kaligtasan? Kasi ayon sa mga kababayan natin, ang kaligtasan nila ay nandoon sa pagkakapako sa krus. So ay paano kung hindi siya naipako sa krus? Di ano pa ang kaligtasan? Walang kaligtasan. Diba? Kaya sabi ni Pablo, kung si Jesus hindi totoong
namatay, eh walang kwenta, walang halaga yung ating pananampalataya. Diba? Lahat, wala. Bakit kasi hindi na namatay? Ang sinasabi ni Pablo ay doon lamang sa pagkakapako sa Diyos. So, umpisan mo kapatid na Muad, nang sa ganon na malaman, may siwalat natin sa ating mga kababayan kung ano ba yung katotohanan, ano ba ang kaligtasan na dapat nilang matamok o dapat nilang malaman. Nang sa ganon na pasmahin niyo po yung pagpapasya. Sa Islam po, la ikrahafid din. Wala pong sapilitan sa pananampalatayang Islam sapagkat napakalinaw po. Napakalinaw ng katotohanan doon sa kabulaanan. So, umpisan mo po mga kapatid na Muad, nang sa ganun ay malaman po ng ating mga tagapakinig. So, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unang-una, ating pong paalala na tayo po ay, ang layunin po natin ay hindi po manira at hindi po tayo nananakit ng damdamin. Ang layunin po namin dito ay itiwalas yung katotohanan, ituro sa mga tao, sa kababayan namin, no? Kung ano ba talaga yung kaligtasan. So, noong nakaraang linggo, napag-usapan natin dito yung kung si Jesus nga ba ay nagpako. So, gaya po ng sinabi sa Banal na Quran, sa An-Nisa 1:57, no? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Kung hindi siya namatay at hindi siya naibayubay sa krus, no? Bagkus siya ay inangat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa langit, kagaya po ng sinasabi sa An-Nisa 1:58, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizun hakim. No? Datapwat itinaas siya sa kanyang katawan at kaluluwa ni Allah, sa kanyang piling, at si Jesus ay nasa kalangitan ngayon at siyala ay lalagi ng mga pangyarihan, ang tigib ng karunungan. So yun po, sa Quran, sinabi ron na siya ay hindi naipako at hindi siya namatay sa hindi siya namatay sa cross, at siya ay inangat, no? At meron din po kami mga pagpapatunay, iyon po ay nakalagay sa Biblia, no? Ayon sa napag-usapan namin ng karanigo. Ito ay nasa Hebreo chapter 5 verse 7, no? Yan, isa sa mga namin, at sa Mateo chapter 12 verse 38-40. Ngayon, pag-usapan natin bakit sa ipinako, no? Ano ba yung dahilan bakit si Jesus Christ ay ipapako? Ito ba ay para tubusin ang ating mga kasalanan? Paano nga, gaya na sinabi ni brother kanina, paano kung walang pagpapako at si Jesus ay hindi namatay sa krus? Wala pong kaligtasan ng ating mga kababayang Kristiyano. No, meron ako na sa Bible, kapatid, no, na ang pinaka-puso o pinaka-makina ng pananampalatayang Kristiyano ay itong Hebreo 9:22. No? Ito po yung pinaka-makina ng paniniwala ng ating mga kababayang Kristiyano, no, yung 9:22. Kasi nakalagay rito sa Hebreo 9:22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nilinis sa pamamagitan ng dugo, at walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. So ito yung pinaka-makina, masabi natin, pinaka-makina ng pananampalatayang Kristiyano, ang pag-aalay ng dugo. Ngayon daw, meron akong kapatid, no, nabasa na ito yung tinatawag na ransom jury. O siguro pwedeng ihambing nating mga kababayan itong Hebreo 9:22 at sinasabi na ransom jury. Ayon po doon sa ransom jury, o teorya po ito, na ayon po doon, no, nung ang tao ay nagkasala, si Eva at si Adan ay nagkasala, napahiwalay sila sa Diyos.
napahiwalay sila, no? Oh. At ngayon, ngayon, nung papanumbalikin na ng Diyos yung relasyon ng tao sa Diyos, Diyos sa tao, no? Mayroong isang na parang hindi po pwede, no? Ngayon, kailangan mayroong tinatawag na ransom. So, para manumbalik yung relasyon ng tao sa Diyos, no? Kailangan may tubusin o may magtubos. At yun niya ay ibinaba daw ayon sa Sanctuary si Jesucristo. No? No? Parang sinasabi ng o sabihin natin na dito sa Sanctuary ayon sa kwento rito na tinubos lamang tayo o tinubos tayo kay Satanas. No? Kasi gaya nga sinabi sa una na nung si Eva at Adan ay magkasala, napahiwala yung tao sa Diyos, lumayo. Parang lumayo, napabayaan. Ngayon, nung gusto ng Diyos na manumbalik ang relasyon ng tao sa Diyos, no? Bago niya makuha ito, kailangan niya ng ransom. So yun niya, ay sinasabing si Jesucristo. No? Parang sinabi ng Diyos sa Satanas, hindi, kukunin ko na yung tao. Sabi ni Satanas, hindi. Bago mo makuha, kailangan mo munang magtubos. Tubusin mo muna sila ng dugo. So ayon doon, ibinaba nga si Jesus Christ at tinubos tayo ng dugo sa pamamagitan ni Jesus Christ. No? Yun po yung tinatawag na ransom theory. Ngayon, yung sabing pagbabayad ng mga kasalanan natin, sino ba yung may doktrina nito? No? Ang isa sa nakalagay dito sa Bible, ang doktrina ng pagbabayad ng kasalanan ng tao ay walang iba kundi yung pinakabida ng Biblia. Itong si Pablo. Na ayon dito sa Roma, chapter 5, verse 11, sabi dito ni Pablo, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin, noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Roma, chapter 5, verse 8 and 9. At dito naman sa Roma 5:11, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon tinanggap niya tayong maging kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito nagagalak tayo nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Yun po ang sinabi ni Pablo sa Roma 5:11. Ngayon, tingnan mo naman po natin, ano po yung sinabi ng Diyos? No? Ano po yung sinasabi ng Diyos? Ang sabi ng Diyos sa Biblia, sabi niya, ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama. At ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid. At ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ito po yung nakalagay sa Ezekiel chapter 18 verse 20. So maliwanag na kapatid na, pinapatunayan ito na hindi po totoo na si Kristo ang nagdala ng ating mga kasalanan. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan sapagkat mismo sabi ng Diyos, kung sino lamang yung nagkasala ay siya lamang yung parurusahan. May karagdahan, kapatid. Yun, mashallah. Tama po lahat yun. Yung po ay nababanggit mismo sa mga kasulatan na kung saan hindi po pwedeng pagbayaran. Hindi po pwedeng pagbayaran ng kahit na sino mong tao yung nagawa mong kasalanan. Kasi unang-una, pagka sinabi natin tinubos yung ating mga kasalanan, lalabas hindi makatarungan ng Diyos dito. Tama. Di ba? Kasi bakit kailangan pa meron pang isang tao na wala namang kasalanan, na walang alam-alam, inosente. Paparusahan mo para sa mga kasalanan mo. Hindi po pwedeng gano'n. Hindi makatarungan ng Diyos pagka gano'n.
Dahil binasa ni Brother Muad, maraming verse na hindi po pwedeng pagbayaran ng tao. Yung nakagawa ng kasalanan, ang pagbabayaran ng isang tao, hindi po pwedeng gano'n. Nagawa ng tatay mo, pagbabayaran ng anak, hindi po pwedeng gano'n. Ha? O pwede ba yun na si Brother Muad ang nakagawa ng krimen, tapos ako ang aarestuhin? Hindi po pwede kung gano'n. Maging sa batas ng tao ay talagang very illogical talaga yan. Hindi po pwedeng tanggapin, hindi ka tanggapin ang isipan ng tao. Hindi kayang, kumbaga, talagang intindihin na kung saan, bakit parurusahan ng isang tao na wala namang kasalanan? Di ba? O pwede namang patawarin na lang kaagad ng Diyos yan. Di ba? Ba't kailangan pa? Ano kailangan? Alam natin ang Diyos ay walang pangangailangan. Di ba? Ba't kailangan? Ano kailangan niya? At kanino tutubusin? Kanino? Di ba? Yun ang tanong. Tama. Kaya ito po yung tinatawag na dilemma. Minsan may mga kausap tayo, mga pastor, mga kababayan natin. Dito sa mga pag-uusap na ganito, mga argumentong ganito, hindi pa sila lumulusot kasi nauuwi sila, naiipit sila sa mga ganitong usapin. Kasi kung maintindihan po natin, talagang hindi po makatarungan naman. Kasi maging sa Quran naman tayo, dumako naman tayo. Ito po ay nabanggit na rin po natin nung nakaraang linggo na nung panahon ni Adam alayhisalam, sila po ay, kasi ito yung dahilan bakit daw itinapos sa krus, para pagbayaran, nagkasala si Adan. Yung magulang natin Yun daw ang dahilan kung bakit ipapako si Kristo, para tutubusin yung mga kasalanan natin, na ito ay minana pa natin dun sa ating magulang, na si Adan at Eva. Ha? Kaya dito po sa Islam, napakalinaw po, mayroon pong binanggit ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ito po yung palaging dinudua, yung panalangin na ginagamit din. Dua na kung saan si Adam alayhisalam, ito yung ginamit niya nung siya ay humingi ng tawad kay Allah. Kaya sabi nga niya, doon sa dua na yon, sa panalangin, sa hadith na nababanggit doon sa panalangin na yon, Rabbana dalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal kafirin. Yun po yung dua ni Adam alayhisalam. Sabi ni Adam, o aking Panginoon, o aming Panginoon, Rabbana dalamna anfusana, ikaw ang aming Panginoon. Kami po ay nagkasala. Inamin ni Adam alayhisalam na nagkasala sila. Kami ay nagkasala. Ikaw ang aming Panginoon. Maliban sa'yo, wala na. Kaya kung hindi mo kami patatawarin, katotohanan kami ay mapapabilang sa mga talunan sa araw ng paghukom. Ito yung panalangin ni Adam alayhisalam na mismo sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung dua. Humingi siya ng tawad kay Allah. Ya Allah, nagkasala ako. Nagkasala kami. Patawarin mo kami. Ikaw ang aming Panginoon. Kung hindi mo kami patatawarin, katotohanan kami ay mapapasama, mapapabilang sa mga talunan sa araw ng paghukom. Sumagot si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay mababasa natin sa Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 37. Ganito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dun sa panalangin ni Adam alayhisalam. Ito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sabi niya, Fatalaqqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Yan ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Adam. At si Adam ay tumanggap ng salita, kapahayagan mula sa kanyang Panginoon. At siya, ang kanyang Panginoon ay nagpatawad sa kanyang mga pagsisisi. Masyaallah. So dito, si Adam alayhisalam, tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala yung panalangin niya. At si Adan ay tumanggap ng salita, kapahayagan mula sa kanyang Panginoon. At siya, ang Panginoon, ang kanyang Panginoon ay nagpatawad sa kanya, tumanggap sa kanyang pagsisisi. Katotohanan, si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinaka-maawain. Masya Allah. Innahu
Innahu at-tawwabur rahim. Yan po si Allah subhanahu wa ta'ala. Siya po ang at-tawwabur rahim, ang palagiang nagpapatawad. Siya po yung isa po dyan sa pangalan niya, at-tawwab. Ang nagpapatawad, ang palagiang nagpapatawad. Al-Ghafur, isa rin po yan sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang palagiang nagpapatawad sapagkat ang tao, likas sa atin ay nagkakasala. Kaya ang sabi ng mahal ng Propeta Muhammad sa hadith, sabi nga, kulubani Adam katha wa khairal katha tawbatin. Sabi ng mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang lahi ni Adan. Pagkatapos niyang makagawa ng kasalanan, kasi makasalanan ng tao, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagkakasala, likas sa lahi ni Adan ang pagkakasala. Nagkakamali siya. Pero sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam sa kanila, lalahi ni Adan, tayo, na mga tao. Ang pinakamainam daw sa atin, ay agad-agad tayong humihingi ng kapatawaran. Yan ang sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat tayo ay lahi ni Adan, yun sila po yung magulang natin si Adan at Eva. Kung ano po yung pagkakasala natin, pagkakamali natin, pag inihingi natin, agad-agad kay Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga pagkakasala, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad tayo ng walang kasalanan. Bakit? Yun ang pinakamainam na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam sa lahi ni Adan. Pagkatapos niya makagawa ng kasalanan, agad-agad siyang humihingi ng kapatawaran. Kaya yun, nung humingi si Adam alayhi salam, nung panahon na nagkasala sila, nagkamali sila kay Allah, tinatawag sila, nagdua, nanalangin si Adam, Ya Allah, ikaw ang aming Panginoon. Wala nang ibang Panginoon, walang ibang Diyos maliban sa'yo. Ikaw ang aming Panginoon, sa'yo kami humihingi ng tawad. Katotohanan, kung hindi mo kami patatawarin, kami ay mapapabilang sa araw ng pag-uusap ng mga magiging talunan. Kaya noon, si Allah subhanahu wa ta'ala mismo, sa banal na Quran ay sinagot yung panalangin ni Adam alayhi salam. Mababasa po natin yan sa Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 37. Nakalagay po yan. Ang mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsabi na tinatawad siya. Si Adam alayhi salam ay nakatanggap ng salita mula sa kanyang Panginoon ng kapatawaran. At si Adam alayhi salam ay nagsisi sa kanyang nagawa at tumanggap siya ng salita mula sa kanyang Panginoon, walang iba kundi ang pagpapatawad na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat yan po ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang maawain, ang mahabagin, ang palagiang nagpapatawad, sapagkat yan po ang likas sa atin, mga tao. Lagi tayo nagkakasala, lagi tayo nagkakamali. Kaya naman ang pangalan ng Allah, At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Ghafur Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Yan po isa sa mga pangalan, ilan sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, yun po yung gusto namin ipaabot sa inyo, mga kababayan. Ano po ba yung kaligtasan? Kasi marami sinasabi yung mga kababayan natin, patungkol dito, maliban nga kapag kakapakos ako, hindi na ipakos ako si Kristo, paano yan? Ano magiging kaligtasan? Anong magiging kaligtasan? Samantalang hindi siya namatay, hindi siya naipako sa krus. Nung nakaraang linggo, binasa natin dito na yung pagkakapako sa krus, ito ay pagpaparangalan lamang ng mga Hudyo at mga Kristiyano na sinasabi nila ng batay, pinatay ang Mesiyas. Pero sabi ng Allah, katotohanan, hindi niyo siya napatay. At lalong hindi niyo siya naibayubay sa krus. Pero mayroong namatay, mayroong naibayubay sa krus. Pero hindi si Jesus alayhi salam. Sapagkat bakit? Ikaw ay isang dakilang propeta ng Allah, pababayaan ka ba? Pababayaan ka ba ng Allah? Pababayaan ka ba ng Diyos na ikaw ay mamatay? Samantalang iinutos sa'yo, ipinadala ka dito sa lupa para sabihin, sambahin nyo nag-iisang Diyos, bumaba, binigyan kita ng kapahayagan,
ginawa kitang propeta para sabihin sa mga tao na ang Diyos ay nag-iisa lamang at walang iba kundi si Allah lamang yan. Wala nang iba. Natural, yung makapangyarihang Diyos yun ang nagsugo sa kanya. Meron pa bang makapagtitigil doon? Meron pa bang kukontra doon? Wala na, di ba? Isinugo siya para sabihin may nag-iisang Diyos. Hindi siya isinugo para magpakamatay sa krus. Eh kung ito pala yung layunin niya, magpakamatay sa krus, eh bakit niya sinisisi ang Diyos? May tanong ko dyan, kapatid, no? Kanino sa isinugo? Oh, yun. Mamaya tatalakayin natin. Isa-isahin natin Kanino yan. sa? Ba? Kanino sa isinugo? Ha? Oo. Pero pwede mo nang basahin dyan, kapatid, kung saan siya isinugo. Kung mayroong tayong reference dyan, opo. Pero mamaya, isa-isahin po natin yan. Nag-uumpisa pa lang po tayo. Opo. So, inuulit ko lang po sa mga kapatid natin, sa mga kababayan natin, huwag po kayong masasaktan. Buksan niyo po yung inyong isipan, yung ginagawa po namin at mga sinasabi po namin dito. Hindi po mula sa aming sarili, kundi binabasa po namin yan. Sapagkat hindi po namin nakikialaman yung pananampalataya na hindi nababanggit sa Quran at hindi nababanggit sa Hadith. Ngunit itong pagkakapako sa krus ay nabanggit sa Quran, natural, pinakikialaman natin po. Di ba hindi namin pinakikialaman nung walang nakasulat sa Quran at walang nakasulat sa Hadith. Pero dahil nakasulat dito sa Quran, natural, tinatalakay natin dahil bakit? Ito yung ating pananampalataya, kaya natin sinisiwala. Hindi po ba? Kaya yun po, mga kapatid. Yung kaligtasan po, na kung saan, ito po yung paniniwala ng mga Muslim. Hindi po kailangan mayroong tao na magdusa, mayroong tao na ipako sa krus para pagbayaran, isakripisyo. Hindi kailangan ng Diyos ng handog. Walang pakialam ang Diyos dyan. Hindi niya kailangan ng handog ng dugo para patawarin. Si Allah kasi, si Allah isang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamahabagin, ang pinakamaaway, ang mapagpatawad. Kaya nga si Adam ng panahon na yon, pinatawad sila. So walang manang kasalanan. Wala naman tayo magbabasa sa Biblia. Sige nga, si Adan at Eva ay meron silang manang kasalanan. Eh sinabi nga na Jesus, ayon sa Biblia. Magbabasa natin sa Mateo 19:14 yan. Na ang mga bata ng panahon ni Jesus na pinipigilan ng mga disipulo, sinaway ni Jesus. Sabi niya sa mga disipulo niya, huwag niyo silang pigilan ng mga bata na yan. Kaya niyo silang magsilapit sa akin. Sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Eh, kung may manang kasalanan, bakit sasabihin niya yung mga bata na yan, papasok sa paraiso yan? Batang mga taong paraiso yan mga yan. Walang malay yan. Walang malay eh. Pwede ba yung walang kamalay-malay yun, hindi makatarungan ng Diyos dyan, mga kapatid, mga kababayan po namin. Pag-isip naman po kayo, para nang sa ganun hindi naman po maging bias o maging, kasi inosente sa Jesus pinagbibintangan niya tapos nananalangin pa rin sa kanya. Inosente yung tao, walang kaalam-alam. Hindi niya alam, ginagawa niyo ng pagkarola. So yun po, yung kaligtasan po sa Islam, yun po yung ibabahagi po namin sa inyo. Yung kaligtasan sa Islam, ito po yung dapat natin malaman. Opo. Kasi sa Biblia, ay sa tinuturo ng mga pastor o mga pari man dyan, o mga sino mang nangangaral, maliban sa pagkakapako, wala akong nakaligtasan. So brother Juan, kung pwede bang i-share natin sa mga kababayan natin, nang sa ganun, malaman nila kung ano ba yung kaligtasan sa Islam. So, kung paano ba maliligtas? Kailangan bang maipako sa krus? Kailangan bang magdusa pa? Hindi ba kayong patawarin ng Diyos nyo na nagkasala yung tao? Hindi ba po pwedeng, sige, humingi kayo ng tawad, patatawarin na namin kayo. Walang problema. Masala ka pa rin, no? Ito yung pinakamaganda sa Quran, sapagkat dito sa Quran, mayroon ditong talata na sinabi ron. Sabi nila sunod talata, ito po yung napakagandang talata mga kapatid, no? Sa aming mga kaubayan, napakagandang talata po ang sinabi nila sunod talata. Ang sabi niya, Ya ibadiyalladhi asrafu ala anfusahum
la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ang sabi po ito, o aking alipin, sabi po na Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Napakaganda ng ito, mashallah. Ang sabi na Allah Subhanahu wa Ta'ala, o aking alipin na nagkasala laban sa iyong sarili. Sabi niya, la taqnatu min rahmatillah. Huwag kang mawalan ng pag-asa sa habag ni Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Katotohanang pinapatawad ni Allah ang lahat ng pagkakasala o ang lahat ng kasalanan. Innahu huwal ghafurur rahim. Sapagkat siya ang Ghafurur Rahim. Ang papatawad, ang maawain. So yung po, no? Dito sa Quran, sinabi nila na pinapatawad niya ang lahat ng mga pagkakasala. So, sabi niya, la taqnatu min rahmatillah. Huwag kang mawalan. No, sabi niya, waking alipin na nagkasala laban sa iyong sarili. Huwag kang mawalan ng pag-asa sa habag ni Allah. So yung kaligtasan dito sa ating mga kapatid, no, eh yung habag. Yun po, yung habag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun po yung magbibigay sa atin ng kaligtasan. Habag niya lamang po, no? Lagyan na sinabi, hindi niya kailangan ng dugo. Anong gagawin?